Yo mga dudes! Welcome back sa ating channel. Today, gagawa tayo ng simple pero solid na DIY project. Mag-i-install tayo ng wooden shelf para mas organized at mas maganda tignan ang space. Ako lang ang gumawa nito kaya samahan niyo ako. One project at a time lang tayo. Tara, sabay tayo matuto at kung mahilig ka sa mga simpleng DIY upgrades, perfecto para sa'yo. Let's start! Simulan nga natin kung saan natin hininto nung nakaraan. Dito sa bandang part ng mirror installation or yung mirror natin. So kung papansin nyo, nalobat yung ating drill, pero good thing meron tayong backup na battery. So tuloy-tuloy lang natin to. Pero dito alam ko, naisip ko gumamit na lang ako ng rotary hammer kasi medyo matigas minsan yung yung dingding. So gumamit tayo ng rotary hammer para mas mapadali ang ating trabaho. Yeah, boy. Then, eto palang kinabit ko is nabili ko lang sa Shopee. So, pwede ko rin ilagay yung link dito kung interested kayo. Pero, sige, ilagay na natin yung link para naman di nyo na ako tanungin. And if needed nyo rin, andyan lang siya. Easy to install lang siya. Ginamitan ko lang siya ng mahiwagang technique. Like, para tapat na tapat sa butas. Yeah, Ang pangunahing ginamit ko dito na tools is papel, lapis, plies, rotary hammer. Tapos, gumamit din tayo dito ng level. Para syempre naman malibel. Kung mapapansin nyo, maganda yung pagkakabit natin doon. Syempre, marami tayong binili. At isahang kabit na lang sa lahat. So, ayan. Nilapat ko yung papel kung saan nakatapat na yung butas doon sa wooden. Then, tsaka natin siya gagawa ng marking. Para sakto lang. And syempre, sa pag-marking natin, ile-level muna natin yun. Para paglapat natin ng kahoy, is level na siya. Wow! So, ayan. Gumamit na din pala ako dito ng rubber mallet para yun yung gagamitin kong pangpokpok para mapasok o maigi yung yung wooden shelf. Ayan yung ginawa nating technique. Then syempre after nun, lilinisin natin, then ikot-ikot lang gamit yung plies para hindi masakit sa kamay. And then ayan, dito lagay tayo dito ng key key hook, para siyang mga hook na ganyan. Then dyan may ilalagay mga susi or what not na trip mong ilagay na isasabit mo. Then dito, maglalagay din tayo dito sa sala. Para naman medyo magkaroon tayo ng konting design. So maglalagay tayo ng clock, a digital clock, and some figurines. So hindi naman, para hindi sobrang plain yung living room natin. So tulad nga na sinabi ko sa mga previous vlog ko, unti-unti na natin i-design yung bahay natin para naman maging cozy siya. Since lagi lang tayong nasa bahay. Ayun, medyo nawala yung sasabihin ko. Pero kanina, parang may sasabihin ako nalimutan ko lang. Pero kung papansin nyo, ayan, naglagay na tayo ng para mga fake plants para medyo green yung bahay or medyo maaliwalas tignan. Same process lang yung ginagawa natin. Katulad kung paano natin siya kinabet dun sa pinakauna. Siyempre, iba-iba yung size. Siyempre, iba-iba rin yung kung saan yung sukat ng butas nila or kung saan may papasak. So, dapat kung ano yung kung magkapareho ng size, pwede mo gamitin yung pattern mo na papel kasi same lang naman sila nung kung nasan yung butas. Then pwede mo na siyang gamitin para ilapat dun sa dingding. Pero yun lang yung ginawa kong technique dito. Then so far nag-workout lahat. So pagpatong ko talagang sukat na sukat. Hindi na ako nagsukat pa ng metro-metro na kung saan yung butas. Kumbaga actual na agad sa papel. Pagkabutas ko sa papel, tsaka ko dinikit dun sa dingding, tsaka ko minark. Pero syempre, nilagyan ko isa may papel, nilagyan ko ng level doon para sure ako na pantay siya. Nice. Then, ayan, maganda yung kinalabasan ng ating DIY. Yeah, boy. Then dito, sa bandang dining area, naglagay din tayo dito ng wooden shelf. Bali, isa lang. Kumbaga, sobra na lang talaga siya. Naghahanap na lang ng paglalagyan. And so far, medyo nag-fit dun Nice. Then dito rin sa may bandang, sa mirror, naglagay tayo ulit dito ng 3. Kumbaga parang huli ko na ginawa yung sa may dining area. Dito lang sa pag-edit ko, parang nauna siya. So, pero ang pinaka, ito, sequence or pagkakasunod-sunod niya, is mirror muna, then living room, and then yung dining area. Then syempre kasama din yung sa may kwarto. Pero pinakahuli na talaga yung sa dining area.
or huli ko yatang for follow up ko yatang nabili yun sa bedroom. Hindi ko na maalala, pero ganun. Parang may nahuli yata ang ikabet yung hindi ko agad nabili. So, magkahiwalay sila ng video. Then, ito, kinabit ko na rin itong sa mirror. Ayan, 3. Parang pa-triangle yung ginawa ko. Same process lang din ng pagkabit ko before. Dito wala pa akong nabiling figurine pero yung nilagay ko dito is yung mga chibi na One Piece, yung parang malaki ulo tapos maliit yung katawan, gano'n. So, yun. So far, okay naman. Then, nilagyan ko rin ng konting halaman. So, yun lang mga dudes. Thanks for watching. Peace out!